ng maaga. So actually, hindi naman po kami talaga, ala kami dala, kasi hindi naman po kami nagtutulos taga ng kandila. Bagamat siguro ay nasa sa inyo po yun, kasi napakalaga po yung reminiscing, yung pag-aalala lang po. At yung sinabi nga kanina sa Law Chapter, kasi sa Bible naman talaga wala naman sinabi tungkol sa mga namatay, kasi kultura po natin yun. Hindi naman masama, kasi nga po, ito po yung sa mga buhay, nakikita-kita. At, buhay ka pa pala. Tingnan mo katabi mo. Yan. Kasi po, yung mga patay na, di ba, sabi nga, nasa kabilang buhay na. Kaya lang, yun ang mabigat. Sa kabilang buhay, hindi natin alam kung saan napunta. Maliban na lang po kung ikaw nakakilala sa Panginoon. Kaya nga po ako, pag nangangaral, madalas ko po tinatanong, kahit datihan na, talaga ba ikaw iligtas? Amen. Napakahalaga po yun. Kasi pagka sa panahon pong ito ay hindi mo alam, so para kang, madalas ko sinasabi nga sa mga tinuturuan ko, para kang umalis sa bahay na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Di ba? Mahirap po yung ganon. Ang Diyos po hindi bigay ng baka sakali o hindi sigurado. Pero ganun pa man, sigurado ang Biblia o ang salita ng Diyos na binigay sa atin ng Panginoon, gusto po yan, walang kulang. Kaya lang, pagdating sa tao, tayo po yung nagkukulang. Siguro ito po yung pag-usapan natin. Kasi ang panahon po ngayon, kung nakita po nyo, parang nabago yata yung setup ng natin. So, actually, maganda po talaga yung, yung maaliwalas, maluwang, malinis, maayos. Kasi kaya natin gawin to di ba? Tulong-tulong lang tayo. Pero pagdating sa puso ng tao, wala tayong magagawa. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Hindi mo kayang baguhin ang puso niyan. Kahit yan bugbugin mo. Pag hindi siya nagpasya magbago, wala rin. Kasi kung ganun talaga, yung mga nakukulong, yung mga pinarusahan, talagang ang hirap ng buhay sa kulungan, nagbago na sana, di ba? Kaya nga pagdating sa loob ng kapilya, hindi ko po masasabi na lahat tayo pare-parehas. Tingnan mo yung katabi mo. Totoo naman, di mo kaparehas yan O, di mo. Sa ilong pa lang. Sa kilos pa. Okay. Pero, alam nyo, ang tunay na paglago po sa buhay Kristiyano ay makikilala po, hindi po dahil sa, ayan po, yung nakapolo ka o pastor ka o ano pa man, o marami kang ministry, hindi po yon. Ang tunay na paglago po sa buhay spiritual ay yung ikaw ay naging alagad. Sabi ka natin, alagad. Alagad ng ating Panginoon. So, yun po yung pag-uusapan po natin. At ito yung tema natin. Pero, bago po tayo magsimula, may naalala po ba kayo? O wala kayong naalala ngayon? Amen. Sa mga datihan, ayan po. Kasi marami ngayong wala kasi nasa mood pa ng vacation na hindi man vacation leave So, ang buwan po ngayon ay November. Okay, November. Ayan. Giniginaw po ba kayo o Parang ako giniginaw, Parang magginaw ngayon, So, actually talagang totally magginaw po ngayon dahil amihan na po ngayon. Ang po ngayon ay anniversary po ng church. Month of anniversary. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, anniversary pala natin. Kasi parang hindi kayo masaya anniversary pala natin, Ayan. Pero ganun pa man, kahit ano po ang maging mangyari, kahit ano po ang sabihin natin, kailangan po tayo magdiwang, pagpasalamat. Kahit ano po mangyari, kailangan magpasalamat tayo. Bakit po? Kasi ito ibigay ng Diyos, biyaya yan ng Diyos, na tayo po ay magpatuloy. At meron church na ganito. Ayan po. Kaya nga po, mamimiss po nyo to. Dalawa lang naman yun Kung sigurado kayo pupunta sa langit, ay sasabihin nyo, mas wow doon. Dito, wow. Di ba? May church. Pero mas wow doon. Pero kung kayo po hindi totoo, iyon po ang mahirap. Nakakatakot. Dahil doon sa pupuntahan ng mga taong ay sumunod sa kalooban ng Diyos at hindi alagad ng Diyos, ay pupunta doon sa lugar na kung saan ay mainit at mangangaltang kalangipin at araw-gabi sila ay tatangis. Pastor, tinatakot mo ba kami? Hindi po. Magbasa ka ng Bible. Kaya nga po, ang Diyos po, ang Panginoon po ay lagi pong sinasabi na magsisi kayo. Pag hindi kayo nagsisi, mapapahama kayong lahat.
Kasi po, ang Diyos po ang nagsabi sa atin yan at nakasulat po sa Bible at kami po ng ating kapagturo at lahat tayo kapagturo. Ayan po yung ating dala bilang alagad ng Diyos. Lalago ka at malago ka kung ikaw ay talaga naging alagad. Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Talaga bang alagad ka? Tanungin mo, alagad ka ba talaga, Nino? Ayan. Okay, iyon po yung magiging tanong natin. Kaya nga po yung ating tema, so buksan po natin yung ating Mateo, ang ating Bible sa Mateo chapter 28. Ayan. 28, sabi kanina ni Brother Vince ay kung dala mo ang Bible mo, pero alam po ba nyo, ang isang Kristiyano po talaga ay laging merong bala. Ay meron pong bala, may baril, may sandata. Kapag wala pong sandata ang isang mananampalataya, doon po ay hindi ko po alam. Ayan po. Pero maaaring wala ang Bible o wala talagang sariling Bible. Kaya ngayon ang pinag-usapan namin ngayon, makapag-produce kasi po meron kami binabible study na walang Bible. Okay. Matthew 28 verse 19. Andiyan na po ba kayo? Okay, sa Tagalog na lang po tayo. Tingnan natin. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ayan po. Gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. So tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Amang Banal, maraming salamat po. Maraming salamat sa pagkakataong ito na kami po ay muli ay inabot ng November, month of November, O Diyos, na kami ngayon ay magdidiwang muli ng mga biyaya mo sa amin. Biyaya, Panginoon, sapagkat nananatili ang gawain ito sa lugar na ito. At patuloy, Ama, na mayroong mga anak mo na tinitipon mo sa lugar na ito. At ito po ang iyong nais. Kaya, Ama, ang dalayan po namin, patuloy mo kami samahan, na sa buwang ito, O Diyos, hindi lang po kami magsaya o hindi lang kayo maghanda kung ano po yung nais namin mangyari, kundi, O Lord, maalala po namin lagi, Panginoon, yung mga biyayang binigay mo sa amin, mga pagkapala, O Diyos, na hanggang ngayon, Panginoon, Lord, narito sa amin. Bagamat marami na po ang kinuha mo na nakasama namin sa lugar na ito, na umuwi na dyan sa piling mo, O Diyos. Ama, maraming salamat sa araw na ito at muli, ang dalayan po namin, samahan mo kami, gamitin mo lang po ako na yung lingkod, bigyan mo ako ng tamang pananalita, tamang kaisipan, tamang puso. At dalayan ko po, Ama, na buksan mo ang puso, isip ng bawat isa, magkaroon kami ng tengang bukas, tengang espiritual at ang aming matang espiritual, makita ka namin, marinig ka namin, O Diyos. Maraming salamat, Ama, purihin ka po sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede po ba tumayo tayo? Ayan, tumayo po tayo. Madalas ito nangyayari doon sa yung sa mga palaro ng mga may birthday yung pahabaan ba ng hininga. Ay, hininga ba 'yon? O nung buhay. Kung kaya mo sabihin, happy anniversary. Alam mo kaya mo maghapon, hindi na ako magpi-preach. Okay. Okay lang. Oh, pag nakaya mo to hanggang alas 11, hindi na ako bababa na ako dito agad. Ay, di po, ayaw ng Panginoon yon. Okay, pwede po ba ilakas natin, sabihin natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Bilang pagpapasalamat natin sa Panginoon, na patuloy na tayo po ay magsabi sa Panginoon, ay salamat, O Diyos, at ngayon, iyan na po natin, yung kaligayahan sa puso natin, kung talagang maligaya po tayo, ayan, sa Panginoon. Sabihin po natin, happy anniversary. Hindi po. Okay. Sige po, tayo po ay sabay-sabay magpuri sa Panginoon at magpasalamat mula sa ating puso. Sabihin natin ng ating sarili, sa ating puso, magmula sa ating puso, sabihin natin, happy anniversary. 1, 2, 3. Happy anniversary! Ayan, mga gutom kasi. Okay. Okay, purihin po ang Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Kasi walang prizes. Siguro pag may prizes, mahaba ito, no? Okay. Siguro susunod sa anniversary natin to. Pero mga kapatid, balik tayo sa ating pinag-usapan. So,
Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay Disciple of Jesus Christ. So, hindi po ito yung pag-aaralan natin, kundi po ito maging tema lang natin. Ang napakahirap po ngayon, mga kapatid, ay yung marami tayong alam pero kulang tayo sa ginagawa. Ayan po. Kasi marami pong mga mananampalataya, akala po, nag-a-assume o nag-aakala na siya po ay Kristiyano. Hindi po gawain niya ng Diyos na gawin lang tayong Kristiyano. Actually, yan po ang original na utos ng Diyos sa mga mananampalataya, ang maging alagad niya. Ayan po. Kaya nga, disciple of Jesus Christ, yan po napakalaga. Yung disciple, ang ibig po sabihin ng disciple, ito po kinuha ko doon po sa Bible ko, so doon po meron po siyang glossary o meron po siyang, tawag dito yung, so meaning ng discipleship, o dictionary, ayan po. Disciple, a follower or student. A follower or student. So, tigasunod o sumusunod sa Panginoon, kasi po, o student, o estudyante, o yung estudyante nakikinig, di ba? Pag sinasabing estudyante nakikinig, natuturuan, di ba? So, follower or student, ayan. Especially, one who believes what the leader teaches. Ayan po. Kaya ito po yung mga taong sabi nga ay naniniwala o naniniwala sa mga itinuturo ng mga leaders. So, merong pag-aaral, may pagtutuwid, may pag-aaral, may pagtuturo. Ito po ginawa ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad eh. Kaya lang, hindi po ito nakakompine o nakabase lamang doon sa room, tapos tuturuan ka, lesson number 1, lesson number 2, ito gawin mo, ito gawin mo. Kaya nga po nung humayo kami, ay kasama po ako nitong last, anong day ba tayo humayo? Tuesday, napunta kami dito. Layo ng pinuntahan namin, Tikay, papuntang Bulacan. So, maganda. Kaya nga, nakita ko, ayan, pinabayaan ako ng mga kasama ko dahil ako lang ang nagsasalita. Tapos nang papauwi kami, tapos sabi ko, dapat ito ginagawa nyo. Dapat meron kayong nakitang ganito. Dapat meron kayong ganito. So, ganun ginagawa ni Jesus Christ, di ba? Yung mga alagad niya, sa kasama niya, kakain sila, tapos mamaya, mangangaral, tapos mamaya, pagka doon sila, ayun, magkakasama uli sila, pangangaralan sila. Dapat ito ginawa nyo, dapat ganito, dapat ganon. So, yun po ang tunay na discipleship. Hindi lang po yung marunong ka dito. Head knowledge lang po yun. Pero yun doon pa talaga nagsisimula. Kasi sa panahon natin, kailangan po yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero hindi nakakompine lang doon. Hindi nakakulong lang doon yung ang ating tungkulin na tayo ay kailangan meron kang diploma, yung completion na tapos mo ito, yung lesson 1 to 30, lesson ganito. So, pagkatapos nito, ano gagawin mo? Di ba? So, paano mo, kaya nga napakahalaga po, kahit ang Biblia, sabi nga ng mga mangaral, at madalas po pinapangaral po sa amin yan, sabi nga, kung merong sabi nga, yung word, yung salita ng Diyos, word, tapos interpretation, kung may interpretation o kahulugan ng salita ng Diyos, so kung wala itong application, ang equals nito ay deduction or evolution, deduction or minus. Okay, medyo sabi nga, word with interpretation without application is yung term, nakalimutan yung term deduction or So, wala pong kwenta kung sakali ang salita ng Diyos ay maipaliwanag mo, ayan po, may interpretation ka pero hindi mo ina-apply, so wala rin. Walang say-say po yan. Kaya napakahalaga po, so yung pong salita ng Diyos na pinapangaral, tinanggap natin, katulad ko po, nangyari sa akin yan,
Marami po akong natutuhan ng tinuturo ni Pastor. So, nung panahon po noon, yung lesson namin, meron kaming folder. Actually, isang lesson lang, 30 verses, bawat isa yata, bisan more pa. Pakarami po. Halos lahat yun po yung kailangan kakabisaduhin mo. Pag nangangaral ka, pero nagsimula po ako, nangangaral, dala ko yung folder. Kahit saan ako pumunta, malaking bahay, maliit na bahay, sa squatter, dala ko po yun, binabasa ko po. Bandang huli, sinusulat ko sa likod ng Bible, kaya yung mga lumang Bible po namin, meron po kasi yung Bible nyo sa likod, merong mga puting page dyan. Ilalagay dyan yung mga lesson number 1, tapos sunod-sunod yan. Kaya nga po, pag kami nagtuturo, panay bukas namin ng Bible. Akala nila, kabisado namin ng Bible. Pero actually, yung mga salita ng Diyos, ay nga po, pag yung po ay natanim sa isip mo, at dumating po yung pagkakataon, kagaya ko po, nagkakaroon ako ng moment na yung senior moment, di ba? Minsan naaalala mo rin, kaya lang parang natatagalan, yun po. Pero iba po yung talagang meron kang inaalala, kagaya nga po nung sinabi kang may naalala natin lagi. Ayan, pinaalala lagi sa Lord Chapel, kamatayan ni Jesus Christ. So lagi po inaalala yan para hindi mabura sa isipan natin. Kaya doon din po sa ating pananampalataya. Kailangan po tayo po ay nagbabasa lagi ng Bible. Kasi pagdating man pagtanda mo, pwede kang mangaral kahit wala kang dalang Bible. Sino po makakagawa sa inyo na mangaral ng walang dalang Bible? Taas ang kamay. Kaya ba nyo? Oh. Hello? Tingnan mo, kanino kang alagad? Di ba? Ang alagad ni Kristo, nung panahon po, nung mga apostol po ay nangangaral, wala po silang Bible. Wala silang kasulatan. Kaya lang nasulat ang Biblia, ang New Testament, nung mamamatay na yung mga apostol, sinulat po yan, kaya may scroll po yan, mga tinatago yan, tapos nakolekta uli yan, nabuo yan. So kaya po nabuo po ang Bible. So nung nangangaral po ang mga apostol, at ang mga alagad nung una, ay hindi ala pong Bible. Kung ano lang narinig nila, ipinapasa lang. Hello? Kasi nung panahon na yon, wala pang TikTok. Wala pang, ayan, kasi nakapokus. Iyon po ang problema ngayon. Napakarumi na ng mundo. Kaya nga titingnan po natin, maaaring ito, nag-usap tayo ngayon. Ang matandaan nyo yung mga pagkakamali ko. Pero yung sasabihin ko, baka hindi nyo kasi kung minsan ang isip natin, hindi po ala tayong attention sa salita ng Diyos. Pero hindi wala po ako sa tulong ng Banal na Espiritu, kaya sa biyaya lang po. Kaya ka naririto dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa Holy Spirit. At yung Holy Spirit na yun, ay yun ang tutulong sa iyo para yung narinig mo, maintindihan mo, at ma-retain at manatili sa puso at isip mo. Ngayon, totoo po yan. Kasi iniisip natin, kaya nga kailangan maging tunay na alagad tayo. Hindi tayo naparito para magpagandahan ng damit, di ba? Hindi para mag-amo yan, ang ganda ng pabango mo. Diba? Hindi po. Kahit may dumating dito na naka-stepin o ano paman, ang titingnan ng Diyos ay yung tunay na pagsamba. Iyan ba'y tunay kong alagad? Kaya nga po, ulitin ko po, hindi po ugali ng Panginoon na gawin tayong Kristiyano lamang. Actually, yung pong title ng disciple o mga alagad ay tagasunod, mananampalataya. Kristiyano. Actually, yung Kristiyano, sa Gawa chapter 11, verse 26, sa Antioquia, diyan po kauna-unahang tinawag na Kristiyano ang isang tagasunod ni Kristo. Kristiyano. Sabihin nga po natin, Kristiyano. Ayan po. Yung katawagang Kristiyano, parang nangyari po yan, ayon sa turo po ng marami, noon ay binubuli o sinasabi kasi nangangaral na yung mga alagad ng Panginoon. So, yung mga tao na yan, mga alagad, yan ang mga Kristiyano. Hindi po ba yung mga si Vilma, Nora, pasisi na kayo, nung panahon namin yan, ang pinag-aawayan. Nora ako, Vilmanian, Norwanian, ganun po. Opo. So, yun po, yan.
ngayon, Christian. Kristo ako. Ayan. Kasunod ako ng Kristo. Kaya nga po nung panahon na yan, nung tawagin ng mga tagasunod ni Kristo, ito po ay bahagi ng pagbubuli. O parang tinutuya. May panunuya yung iba. Yung iba naman ay natutuwa. Ganun po nung panahon talaga ng unang iglesia. Merong natutuwa, merong hindi. At merong sasabi nga yan, ako, yan ika. Kaya nga paglabas mo dito, yan si pastor, pastor yan. Ayan. Diba? Sa amin po, ganun, maraming mabati sa akin, pastor. Pero hindi po pare-parehas. Yung iba, maganda ang layunin, kaya kabinati, iba naman, di ba? So, merong ganun. Kasi naranasan ko po yan na ako po ay pinagtatawanan kasi nga sa profession ko, parang tinalikuran ko yung aking hanap buhay o yung aking pangarap. So, yun po ang nangyari. Kaya nga po, napakahalaga maintindihan po natin, Gawa 11:26, ay ito yung unang tinawag na Kristiyano ang mga manampalataya. So pagdating po noon, pagkaraan po noon, marami pa. Alipin ni Kristo, ayan po, tawag din po sa mga Kristiyano. So una, ayan, the great commandment of Jesus Christ to all disciples. So doon po sa ating teksto, sabi nga po doon, sa verse 19a, therefore, sabi nga, go. Ayan, go. So, tayo po ay inuutusan ng Diyos, kaya nga sabi sa Tagalog po yon, kaya humayo kayo. Ayan, kaya humayo kayo. So, sa Matthew 28 verse 18, ito po, bago sinabi ng Panginoon na humayo kayo, sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Mga kapatid, so, naka-post ba yung ano? Okay. So, yung verse, naka-verse ba yan? Okay. So, kaya nga sabi nga po dito, lumapit si Jesus at sinabi sa verse 18, anong kinalaman nito? Kaya bago nung sinabi ng ating Panginoong, humayo kayo, si Jesus Christ po nung mamatay siya, ayon po sa pagtuturo din sa kasaysayan ng Biblia, kung pag-aaralan po niyo, nung mabuhay si Jesus Christ, merong version po doon sa Bible na merong passage sa Bible, sinabi niya, huwag muna niyo akong hipuin, hindi pa ako maharap sa Ama. So actually, nung si Jesus Christ ay mabuhay na muli, umakit siya sa langit at i-present ang kanyang sarili sa Panginoon. Yun po ang katibayan at pagkatapos po nito ay siya po ay, bagamat hindi po yun ang hulugan na siya po ay nanatili na sa langit, hindi po. Nung siya muling mabuhay, humarap siya sa Ama. So actually, ayon sa pag-aaral po, kung pag-aaralan po natin ng Biblia, kaya nga si Jesus Christ ay sabi nga, binigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sapagkat nung mabuhay siya, nung mabuhay ang Panginoon, so parang i-present niya yung kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Ayan po. At nung siya, kaya nga sinabi, binigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Hindi po ito nangyari kaagad na parang, kasi pagka tayo nagbasa ng Bible, parang nakikita mo parang isang araw lang. Parang ang Biblia, parang dalawang araw lang, parang isang oras lang. Pag binasa mo kasi tuloy-tuloy lang, parang gano'n, pero hindi po, matagal po yun, yung mga pangyayari. Bagamat may sunod-sunod na pangyayari, ay nangyayari ngayon, parang lumalagay na napakadali, di ba? Pag binasa mo, parang kwento lang siya, ganun lang. Pero hindi po. May mga pagitan po yan. Kaya nga po, nung si Jesus Christ, tandaan natin, si Jesus Christ ay nabuhay na muli for 40 days, ayan po, siya po ay umakit sa langit after 40 days. At ito po yung ginagamit ng mga tao na nakatungkol po yun sa Diyos, hindi po sa tao. Ang sabi sa Bible, once na mamatay ang tao, ayan, minsan lang mamamatay ang tao pagkatapos sa paghuhukom. Hindi po na po tayong 40 days. May 40 days, bumaba pa yung kaluluwa. Tapos ngayon, pagdating ng undas, ay namamasyal ang kaluluwa. Sarap pala nang mamatay, Kasi pag ayaw mo na sa impyerno, pupunta ka sa, di ba, lalabas ka, mamamasyal ka, pwede pala yun. So, parang lumalagay, mali pala ang Bible, di ba? Kaya nga minsan, hindi po tayo yung sasabihin na
naninira o ano pa man, ito po yung problema natin mga tao. Kasi ayaw natin tignan kung ano yung nakaturo sa Biblia. Kaya nga kung minsan, wala tayong alam sa Biblia, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya pag may narinig tayo na nakakaiba, parang hindi natin matanggap. Di ba? Kasi hindi tayo nagbabasa ng Bible. Actually, kaya nga po napakahalaga yon. Okay? The great commandment of Jesus Christ to all disciples ay ang dakilang utos ni Kristo sa lahat ng mga alagad ay sabi ng humayo. Ano po yung hihahayo natin? At bakit kahahayo? Kasi po, ang kapahamalaan at kapangyarihan, power and authority ay binigay ng Panginoon sa mga alagad. Meron kang power and authority. Meron kang kapangyarihan na mangaral. Madali pong mangaral, totoo po. Ako po ay marami pong Bible nung araw. Nagbabasa ako ng Bible, nangangaral din po ako. Pero hindi pa ako alagad ng Panginoon. Actually, opo, kasi pangarap ko po noon ay maging pare. Pero po ang kilala po ako sa barkada ko, ako po ay padre. Tawagin nila ako padre, hindi po brother. Kasi po, bago po kami mag-inuman, sabi ko, magbawas muna tayo ng kasalanan, magsimba muna tayo. Ganun po. Kaya nga po, mga kapatid, napakahalaga po ngayon, tayo po ay maging bukas, alamin natin, checkin natin ang ating sarili. Talagang tunay ba tayong alagad? Kasi po, yung power and authority ibinigay po sa atin, pero minsan nasasayang po. Nasasayang. Bakit? Ang tanong ko po sa inyo, sino po sa inyo ang nakapag-akay na ng kaluluwa sa Panginoon? Kahit isa. Di ba? Mahirap, di ba? Mahirap sabihin na tayo po ay alagad ng Panginoon. Pero hindi ko po sinasabing hindi po kayo karapat-dapat at hindi kayo totoo mananampalataya. Ang pinag-uusapan po dito yung pagiging alagad. Kasi po hindi tayo naging alagad, kaya po nagsasuffer ang church, ang gawain ng Panginoon. Kaya hirap na hirap po na lumago ang gawain ng Panginoon. Actually, bakit po? Hindi man tayong mahayo. Actually, ito nga pong problema. Kaya marami pong mga church ang lumalago dahil po marami pong naglipatan lang. Pag tanuin mo, mananampalataya ka na, matagal na po, pastor. Di ba? So, pero yung mga bago, bihira, di ba? So, hindi ko sinasabing wala. Kasi nga, ang sabi sa atin, go, hindi po yung manatili sa loob. Di ba? Tingnan nyo. Kaya kung ipamumuhay mo sa salita ng Diyos, alagad ka ba ng Panginoon? Yun ang last commandment ng God, ni Jesus Christ, sa mga alagad. Di ba? So, yung Great Commission, yung great commandments of Jesus Christ, yung go and preach the gospel. So, sana natin makikita yon. So, kaya nga sabi doon, sa verse 19, okay, sa pagkapahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao, sa lahat ng mga bansa. So, ito po yung inuutos ng Panginoon, yung great commandments. Sama natin makita yan sa Marcos 16:15. So, dapat maintindihan po niyo ito. Dapat kabisado niyo. Sinabi ni Jesus Christ, umayo kayo sa buong sanlibutan. O ipangaral niyo sa lahat ng tao ang mabuting balita. Ayan po. Sabi niya, humayo kayo at ipangaral niyo ang mabuting balita sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao sa bansa. Sa lahat ng bansa. O humayo kayo sa buong mundo. Maraming mga version na pwedeng mamili kayo, pero isa lang ang tema. Isa lang ang sinasabi, humayo kayo. Ginawa mo na ba? Hello? Ang tanong, ikaw ba'y alagad? Kaya nga, dito matitest natin kung nasaan ka na. Pero kung ikaw hindi lumalago, andun ka lang, punong-puno ka. Kaya patanungin ka, ano ibig sabihin ito? Ano nangyari kay ano? Alam mo lahat. Tapos, anong gagawin ng pag-ano? Alam mo lahat. Pero nonsense din yon, kasi sarili mo lang siya. Kasi hindi mo siya nagamit. Kaya yung power and authority, hindi mo na isa pamuhay, ayan, na isagawa, na i-practice. May power and authority pala ako. Hindi ba niyo alam na tayo po ay mayroong pinagkatiwalaan ng Panginoon at yung salita mo? Ako po nung unang nangaral, natandaan ba Sister Peli?
Kasi pwede ba? Yung unang anak niya, pinacheck up niya, si Yana po, pangalawa lang yan. Ano, di ba? Kuya niya, lalaki ba yung una? Babae. Babae rin siya. Nung nagpapacheck up sila, nakita kami noon eh. Tapos sinado doon yung, kilala ko naman yung Ray din ang pangalan niya eh. Santos din ang apelido niya. So, nangyari ngayon to, nangaral ako doon, kung natandaan mo yon doon sa, malapit doon sa so, clinic lang po yon kasama yung nangaral ako doon eh. Nanginginig ang boses ko eh. Nanginginig ako, hindi ko malang kung paano sasabihin ko. Pero sabi ko, alam niyo, mabuti po ang Panginoon. Nanginginig taga ako. Opo, talagang mahina po ang loob ko. Kasi loner ako eh. Lumaki po ako na gusto ko lagi nag-iisa. Loner ako. Pero nung ako yung maging makilala sa Panginoon, naranasan ko yung kapangyarihan ng Diyos at yung pangangaral nga laging kinukumbik ako ng Holy Spirit, yung mga pangangaral sa kailangan humayo kayo, kailangan maraming maligtas. So, tumitimo sa puso ko yun. Yun po ang Holy Spirit. Pero kung hindi po, nangangaral ka na, nakikinig ka ng salita ng Diyos, hindi ka nakukumbik, ang ibig sabihin, hindi ko po sinasabi hindi ka ligtas. Siguro po, o hindi ka totoo manampalataya, meron po tinatawag kasi na, sa Bible kasi, matigas ang ulo. Alam mo ba yung matigas ang ulo? Nakikinig pero hindi gumagawa. Tama ba? Tama ba yung ganon? Isa sa katangian yun. Okay? Kaya nga napakalaga sa mga baguhan, hirap pala sa church nito. Hindi po. Kaya inutusan tayong mag-go ng Panginoon. May pangako nga ang Panginoon doon sa verse 20. Power and authority, parang humayo tayo. Sa verse 20, sa bandang huli, sabi nga, tandaan nyo, ako'y kasama nyo. Uutusan ka ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Pag nangangaral ka, kaya ako nanginginig ako noon eh. Ang hirap kasing labanan ng sarili. Maraming pagkakataon nangangaral ako, nanginginig ako. Nag-iisa ako, pero nilabanan ko. Kasi ang nasa isip ko, yung kaligtasan, paano yung taon na to pag napunta sa impyerno? Ayan. Kayo ba, natutuwa ba yung tatay niyo, nanay niyo mapunta sa impyerno? Pastor naman, naguhusga ka ba? Hindi po, nakasulat sa Bible, kapag ang isang tao ay wala kay Kristo, saan mapupunta? Kaya habang nabubuhay tayo, ang tatay at nanay ko, marami akong problema. For 7 years, nagkahiwalay po sila, pero ako'y nangangaral ng salita ng Diyos. Pero kapwa sila manampalataya bago namatay. Unang na Bible study ko, mga magugulang ko. Nagkaroon kami ng Bible study sa loob ng bahay. Pagkatapos noon, tumakbo po. Nagkahiwalay ang father ko nung ako Kristiyano na at ginagamit na ako ng Diyos. Mahirap ipaliwanag. Kaya bago mamatay ang tatay ko, nakasundo silang nanay ko pinauwi. Mula po sa ospital, sa BMC hanggang sa tabang, sa amin, sa bahay namin, wala, parang bumaba ang luha na aming magkakapatid. Kasi bago mamatay ang tatay ko, tinanggap siya ng nanay ko, nakauwi sa bahay. Pero pagdating sa bahay, 1 hour lang, namatay ng tatay ko. Pero natutuwa ako dahil magkikita kami sa langit. Dito tuwa tayo. Mga reunion. Sana samantalin natin reunion. Kaya nga may trucks tayo. Kung di mo pa kaya, magbigay ka ng trucks. Paalala nyo na malapit ang dumating ang Panginoon. Tapos ito, gamitin nyo. Ako, pinadadala ko na sa mga kapatid ko. Malapit ang dumating ang Panginoon. Magsisi kayo. Bakit nahihiya ka pa? Hindi ka naman nakaharap dito. Pag yung TikTok nga, hindi ka nahihiya. Pagdala mo kung kangin-kangino, di ba? Hello? Pero hindi ko sinasabi, dito lang. Sorry. Okay, diyan ka na lang. Okay. Kaya napakahalaga po yun. So, sinabi ni Jesus Christ, sumayo kayo sa buong sanlibutan at ipangalan niyo ang mabuting balita sa lahat ng tao. So, utos po yan ng Diyos. Hindi ko utos yan. Pag hindi nyo ginawa yan, hindi kayo nakasala sa akin. Amen? Kung hindi kayo humayo, okay lang. Pero ako hahayo. Pero nagkukulang na ako ngayon. Kasi marami na. Dahil maraming pagbabago. Kaya sabi ko, balik na sana ako pagkabata.
Alam yung pagkabata, kaya kilala ako sa Tikay. Tapos sa Pablo dito. Opo, kasi nalakad ko lang yan. Bahay-bahay. Ayan, kasama ko yung minsan, yung nanay ni nila Sister Raan. Nila Sister Grace. Ng grupo-grupo kami. Hindi naman po ako nag-iisa. Ayan. Pangalawa, the mission of the disciple. Ang mission ng mga alagad. So, kaya humayo kayo, gawin niyo ang alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa. So, meron po tayong mission. Hindi po tayo naging Kristiyano na maliligtas lang, punta sa church para kumanta, para, di ba, para magbigay ng offering, okay na. So, ganun po kasi ang mga sa religion. Pero hindi po. Tayo po ay may task. May gawain po na binigay sa atin ng Panginoon. May mission pa tayo. Sabi nga, may purpose ang God. Kaya po tayo naligtas ngayon. Hindi lang para sa iyo. Unang-una, ang purpose ng God kaya ka nakakilala sa Kanya ngayon at meron ka panampalataya para ka maligtas. Pero ang tanong, ikaw lang gusto mong maligtas. So, kaya nga pagkatapos po noon, actually, pagka ikaw po ay tumanggap kay Jesus Christ, once na ikaw po ay tumanggap kay Jesus Christ, simula nung tumanggap ka kay Jesus Christ, meron ka ng power and authority. Ayan po. Kaya lang, dadaan ka pa rin talaga sa training. Pero nakakita po ako, sa Bible nga po, kung titingnan po niyo yung John chapter 4, yung Samaritana, di ba? Nung makatagpo niya si Jesus Christ in person, na-encounter niya sa balon, di po, yung ng Samaritana, yung si Jesus Christ, tanghalin tapat noon. Alam po ba yung nangyari? Di ba, umuwi siya. So, natandaan po niya yung mga kwento na yon. Umuwi siya at pagkatapos nung pag-uwi niya, sabi niya, dali kayo. Ito na yung tigapagligtas. Ito na yung tigapagligtas. Natakatagpuan ko. Tapos ngayon, siyempre hindi kagad naniwala yung mga tao. Yung mga tao pumunta kay Jesus Christ, di ba? Kaya nung panahon na yon, kaya nga sa Bible nga, yan ang mga turo po ng mga theologian, ang first evangelist ay yung Samaritan. Diba? Iniwanan niya yung kanyang layon para yung kanyang banga. Diba? So, merong sinet aside at nangaral. Binalita yung pagdating ni Jesus Christ doon sa balon at pagpapakilala na sa kanya na siya ay tagapagligtas. Ngayon, kilala natin dahil sa kasaysayan, ang Biblia ay gustong-gusto na. Kamatayan niya, kabuhay na muli. Ang tanong, naniniwala ka ba? So, yan po ikatangian ng isang alagad. Ang isang alagad ay naniniwala si Jesus Christ, ang tagapagligtas. Amen? Pero kung hindi ka alagad ni Jesus Christ. At i-deny mo si Jesus Christ, pag hindi mo siya i-share, di ba? Paano ko magsisimula pag-share, Pastor? So, napakahalaga po yung magsimula ka sa panalangin. Manalangin ka. Manalangin ka sa mga taong hindi manampalataya. At pag ganun po ang ginawa nyo, bubuksan ng Diyos ang puso niya, magkakaroon ng burden. Hindi magiging dahilan. Ako po nanggagaling ng Manila. Pag-uwi ko po, minsan darating ako po dito alas 8, diretso ako Bible study San Pablo. Uwi ako alas 10 o alas 10:30. Nagagawa ko po yun kahit pagod. Ang trabaho ko po sa Manila, ako po ay nagwe-welding. Ako po ay mekaniko. Hindi po ako nakaupo lang sa office. Ang trabaho, meron po akong pantrabaho, pero nagba-Bible study din po ako sa Manila. So, masasabi ko yung power and authority bigay sa akin ng Panginoon. At least, hindi ako perfect, pero at least nagamit ko. Di ba? Kayo po, tanungin ko kayo. Hindi ko po kayo hinahatulan, pero pinaalala ko po sa inyo, alagad ka ni Kristo. May power and authority ka. May mission ka sa mundong ito. Ay, Pastor, nakabili na ako ng kotse. Meron na akong bahay. Meron na akong ganito. Praise the Lord. Natutuwa naman tayo dyan. Wala nang problema dyan. Pero ang tanong, kapatid, meron ka bang napangaralan, nasabihan, o pinagpapanalangin na kaluluwa? Mahirap. Pero mga kapatid, pag sinabing alagad ko, pag sinabing alagad ko, magre-report tayo sa Diyos. Magre-report tayo kay Jesus Christ. Pag tayo namatay, kung hindi pa tayo mararapture, haharap tayo sa hukuman ni Kristo.
Titingnan ko anong ginawa mo. At hindi mo na mababawi yung ginawa mo dito. Sana na ipangaral ko yung mabuting balita sa mahal ko sa buhay. Ang ganda pala sa langit, ang ganda pala sa langit. Hello! Hindi pwedeng ganun. Ang ganda sa langit. Lord, pwede ba? Buwa muna ako. Sabihin ko sa nanay ko, tatay ko, maganda sa langit. Doon kayo. Piliin nyo yan. Hello? Pero ako po, yan po ang lagi kong layon sa buhay ko. Kaya pag may nangangaral ako, ayoko, gusto ko yung, sa puso ko, yung naunawaan ko, gusto ko maunawaan niya. Kasi naniniwala ako sa sabi ng Panginoon. Sa pangako ng Panginoon, di ba? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Amen? Naniniwala ka ba doon? Share mo si Jesus Christ. Siya ang daan. Hello? Ang daming daanan na gusto ng tao. Kaya minsan mga kapatid, akala lang natin, huwag tayo mag-assume na tayo malago ng spiritual. Kaya masasabi ko, hindi ako perfecto. Marami kong pagkukulang. Pero hinihiling ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo pa ako ng lakas. Sana, magamit pa ako. Pero mahirap eh. Kasi iba na ang takbo ng buhay ngayon eh. Pag nangaral ka, ang hirap pag mahina ka dito, di ba? Ang hirap. Ito kalaban. Hello! Lahat ng tao ngayon. Minsan nga, sabi ko, sumakay ako sa jeep eh. Nag-iisa lang ako nung wala akong, may cellphone ako, pero lahat ng nandoon nakatabi ko. Naglalaro, isa dito. Tapos dito mo yung, mayroong Netflix yata. Di ba? Sabi ko, paano ka mangangaral dito? Pwede ba kayong makakausap? Di ba? Hindi ka gaya nung araw. Pwede ka mangaral sa sa mga street evangelism. Kahit nga dito, nakaupo dyan, di ba? Minsan naglalaro nga, magkatabi. Minsan nagte-text, magkatabi. Di ba? Minsan kumakain nga, ito nga eh. Ang bigat nga eh. Kaya nga, minsan nalulungkot ako eh. Pag kumakain yung mga magulang at saka yung mga anak, pag kumakain, minsan, di ba? Kailan lang nagkakasalo-salo yung magkakamag-anak. Di ba? Tapos nandoon pa, kahawak pa yung cellphone. Tapos nakipag-usap, nay, opo. Opo, nanay, di ba? Sira na yung mga relasyon ngayon ng mga tao. Totoo po, ang hirap. Kaya may pinagsabihan ako isang tao, leaders po siya. Paano ko lalapitan ng tao? Lagi kami cellphone. Hindi, pastor, ako naman pinagpipray ko siya. Ganito. Hindi, leader ka. Pinagsabihan ko siya. Kaya ako nagalit dahil leader siya. Pero kayo, hindi kayo pagagalitan. May mga leader dito pagalitan ko. Puro cellphone. Pero pastor, bakit may cellphone ka? Nga problema, kung minsan napapansin ko, pag nag-i-scroll ka doon, naubos ang oras mo, di ba? Hello? Tapos pag nanonood ka ng YouTube, di ba? Pero ako mahilig po doon sa YouTube, titignan ko yung mga nangyayari sa Israel. So, actually, nag-ano matay, yung mga prophecy, yun naman po yung ano ko. At hindi ko naman sinasabing hindi ako nanonood ng ibang panoorin. Nanonood din po tayo doon. Pero pag nag-iisa po ako, at madalas po, nakikinig po ako ng mga ibang sermon. Kasi yun na lang yung magkakatagdag sa akin. Kasi nung araw, attend ng seminar, punta ng Manila, ganito. So actually, hindi ko po sinasabing kailangan natin to, pero yun po yung makakatulong. Attend ka ng seminar, so ipunin mo sa puso mo yon, hanapin mo kung saan mo may i-apply to, paano mo tutulungan ng pastor mo, ang leader mo. Hindi po yung iba, pag marunong na gagawin, dapat ito ginawa natin. Hindi po ganoon. Kaya po may pastor, yan po yung design ng God. Kaya nga ang paglago po ng natin sa panampalataya, yung po meron tayong pagsunod. Pagsunod sa kalooban ng Diyos, so discipleship. Kaya kung tayo discipleship, may mission tayo. Kaya pag sinabi ng leader, hayo po tayo. So hindi ko po pipilitin. Kaya kung minsan, sabi ko, hayo tayo. Kung minsan, meron kami pupuntahan. Hindi lahat pwedeng sumama. Okay lang po. Karapatan mo yan eh. Kasi hindi man kita alagad eh. Di ba? Parehas tayong alagad. Amen? Hindi po nangangulang pag humayo ay pastor pa rin ako, pastor. Hindi po. Position lang po yan. Title lang po yan.
Hindi po yan ang mahalaga. Ang mahalaga po yung maging alagad ka ni Kristo. O nga, pastor ka, pero hindi magawa. Kaya nga sabi ko, yun po isasabi ko, marami kong pagkukulang sa Panginoon sa panahon ngayon. Pero yun po ang pinag-pray ko. Sana po, lahat po tayo ay magising sa katotohanan na habang mga kabataan po natin, wag nating masayang yung power and authority, yung mission natin, magawa natin. Kahit isang kaluluwa sa loob ng isang taon, kung mabubuhay ka pa bago dumating ang rapture ng 10 years, bilang mo 1:1, di meron kang 10 na kaluluwa na madadala ka sa Panginoon. Amen? Pero ngayon, ilang taon ka na? 10 taon, 20 taon, nasaan na yung akin mo? Wala, pastor. Bakit? Mahirap. Hindi ang mahirap talaga. Kasi po, hindi mo pinamuhay ang mabuting balita ay pagiging alagad. Amen? Tingnan natin mamaya. Kaya nga po, ang una, ang pangalan ng mabuting balita ay nakasentro sa pagsisisi, sa kapatawaran ng mga kasalanan. Yan po, makita natin sa Lucas 24. Bago makita si Jesus Christ, sa Lucas, sinabi niya, verse 46, sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kaya kinakailangang mamatay o kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ayan, verse 47, sa kanyang pangalan, ayan po, sa kanyang pangalan, si Jesus Christ po, nung siya mabuhay bago makisalangit, nag-aalilangan ng kanyang mga alagad o mga nanampalataya nung araw, mga apostol. So kaya pinaliwanag niya yung mangyayari sa Kristo, siya po yun. At ang sabi niya, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa o ng mga tao mula sa Jerusalem. Kaya mga kapatid, ito po'y utos ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Kaya nga po napakahalaga na pag ito po ay nagawa natin, so tayo po'y lumalago kasi po, hindi ba yung mga magulang natin bago po namamatay? Meron po ba kayong ganon, mga magulang? Alam mo yung nanay ko bago mamatay, sabi nga, Ray, wag mong pabayaan ang iyong mga kapatid. Sabi ko, paano kung hindi pababayaan mga kapatid? May sarili-sariling buhay yan. Pero isa lang natutuhan ko, lagi ko ipanalangin ang mga kapatid ko, mga pamangkin ko, mga manugang ko, apo ko, lahat sila, pinapanalangin ko. Kasi yun ang unang tungkulin ko na magagawa ko bilang kapatid at bilang lingkod, bilang alagad ng Diyos. Amen? Hindi po ako nagsimula na parang puro lang punta sa tao, tapos pag tinanggap ako, ayan na, dito ka na. Hindi po. Kahit po kayo, pinagpipray ko, kahit hindi tayo nakikita. Kaya minsan, sabi nga nung isang kabataan, Pastor, hindi mo ba ako namimiss? Hindi ko lang masabi, hindi kita namimiss kasi pinagpipray kita. Hello? Kaya napakahalaga po yun. Okay? Kaya tayo po lahat ay dumako po doon po sa tunay na pangangaral. Ang pangangaral na mabuting balita ay nakasentro sa pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Pagtanggap ng mga pangako ng Diyos ng Espiritu Santo. So pagtanggap, pangangaral ng mabuting balita, panagsisi, tatanggap ng Holy Spirit, magkakaroon ng born again experience. Titingnan po nyo, yung mga apostol po kasi napuspos ng Holy Spirit sa Acts chapter 2. Pero pagdating po nung nangaral po siya sa kauli ng Acts chapter 2, yung naniwala sa pangaral ni Pedro, yung 3,000 na katao, ay nagpabautismo. Hindi naman po sila yung nasulat doon, napuspos sila ng Holy Spirit, kundi sila tumanggap ng Holy Spirit. So, yung born again experience. So, yun po. Kaya kung titingnan po natin sa Biblia, lahat ba ng pinangaralan ng salita ng Diyos ay nagsalita agad ng salita ng mabuting, ng speaking on other tongues? Hindi. Pero yung speaking other tongues talaga po, yan ay nasa Bible. Yan po ay kapuspusan ng Banal na Espiritu at maranasan po yan ng talagang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos at gagamitin ng Diyos. Totoo po yan. Maraming pagkakataon na ginamit po ako sa pagkapalayas ng mga inaalihan ng demonyo. Bago po ako pumunta, yun po, nag-i-speak ng other tongues po ako. Hindi ko pinipilit. Nagpipray po ako, pinupuri ko ang Diyos. Kasi po, nandun yan, gift yan eh. Andito po yan, ang Holy Spirit. Kasi po, paglaban mo sa masamang espiritu,
Talagang, hindi ko po sinasabing matapang ako. Pag dumating po ako doon sa nakita mo ng lalaking mata, minsan kikilabutan ka, makakatatakot ka. Pero dahil yung word, yung truth nandito sa isip mo, nasa puso mo, buhay ang Diyos, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga demonyo. So, yun nga po. Hindi ko sinasabing madali. Pero kung kayo po ay lumalago sa pananampalataya, hindi po kayo matatakot pag, ay, mayroong white lady doon. Ay, iwas ka na lang doon. Hindi ka matatakot. Naalala ko, nakaburol po, meron ako mahal sa buhay, nakaburol doon po sa San Francisco, sa Bulacan. Sabi nga, may mga duwende doon. Ano, pinuntahan ko po yung lugar na yun. Madilim po yung lugar na yun. Pinuntahan ko. Hindi ako natakot. Hindi ko pinakita sa tao. No? Hindi po. Sa sarili ko. Kasi po, isa ako sa nakakakita ng ganyan. Nung panahon ng, kaya nga, huwag kayong magtaka bakit ako may mga kwentong pong ganon. Kasi totoo po, may mga masamang espiritu. Hindi po yung nakikita. Pero kung minsan nakita nyo, parang inaantok kayo, parang minsan parang gusto nyo nagmamadali, parang, di ba, hindi nyo mapakali. Minsan may mga kaguluhan sa mga Bible study. Naranasan ko po yan. Ayan po ay kilos ng kaaway. Bakit yung kaaway ba nakakapasok ba sa kapilya? Pinong-puno po ng mga kaaway ang kapilya. Pinapalikiran po yan. At sinisino ang bawat pumupunta dito. Lahat po ng tao ay binabantayan ng demonyo. Ang kagandahan lang po, pag tayo mananampalataya na, ayan po, tayo po ay binabantayan na ngayon ng anghel ng Diyos. May anghel na po tayo. At meron tayong sinag. Yan po ang kaibahan. Kaya kung bubuksan po ang inyong matang spiritual, makikita po niya ang tunay na Kristiyano. Meron pong ilaw. At nagre-reflect po yan, makita nyo. Sa lahat ng mga binabible study nyo, pag yung mga problemado, tapos pag tumanggap siya kay Jesus Christ, tunay tumanggap kay Jesus Christ, tunay yung aura nababago. O nagre-reflect po mula sa loob. Karanasan ko po yan. Bisa pupuntahan mo, nakasimango, tapos mabagsik ang mata. Pero pag tinanggap si Jesus Christ, Pastor, yung aura gumaganda. Tingnan mo yung katabi mo. Ano nakita mo sa kanya? Ano yung aura niya? Pero, ito po, ang demonyo pwedeng maggunwa, mag-disguise na maging masaya ka. Opo, lalo ko ikaw ay kumikita ng pera, lalo ko ikaw ay marami na achievement, marami ka ng success ka na sa buhay. Ino-open ng demonyo yan. Kaya Jesus Christ, ino-open yan. Kaya kung minsan fake ang ating kapayapaan. Pero mga kapatid, hindi po dapat tayong matakot. Ay ba ng Diyos na tayo po yung maging masaya at maging umunlad? Hindi po. Kung tinatawag ka mag-abroad ka, wala problema. Pag-pray pa kita. Wala po problema dyan. Ang problema lang po, pag pumunta ka ba doon sa abroad, wala bang kaluluwa doon? Di ba? Hello? Pumunta ka na Amerika, wala bang mga tao doon pwede kang sharean? Bakit sa Pilipinas ka lang ba pwede? Hello? Yun po, ibig sabihin kung alagad ka ng Diyos, saan ka mapunta? May mga tao doon Kahit ba yan iba nation yan kung masyaran mo yan, maging pastor pa yan di ba? So, nangyari po yan. Meron po akong magazine, hindi ko po matandaan kung sino humiram sa akin. Isa pong piloto ng Philippine Airlines. Mananampalataya siya. Ang sabi ng Panginoon, nangusap sa kanya, minsan nagpe-pray siya, mag-resign ka na. Sabi nga, Lord, magre-resign ako, malaki na sweldo ko dito, tsaka kailangan po ng pamilya ko. Lumipas po ang ilang buwan, hanggang mag-iisang taon na, bigla uli siyang nanaginip, at kinausap uli siya ng Diyos, ng Panginoon. Sabi niya, anak, mag-resign ka na. Tapos, nag-resign po siya. After nag-resign siya, pagkaraan ng isang buwan, sabi niya, anak, mag-apply ka. Lord, pinag-resign mo ako, Philippine Airlines, piloto ako, tapos ngayon gusto mo mag-apply ako. Saan ako mag-apply? So nag-apply siya nung panahon sa Sudan, meron pong sa Africa, meron po diyang civil war. So natanggap po siya bilang piloto ng military. So yung military po, napupunta po doon sa mga kampo, at mga kampo pinupuntahan may mga tribo. So madalas po, kinakausap niya, yung meron pong colonel doon, yung mataas po ang military, sinera niya ng salita ng Diyos. Dahil doon sa pinupuntahan nila mga tribo, doon ang galing yung tao na yon. So sabi niya, pwede ba pastor?
So, ang tawag sa kanya, yung piloto, pastor. Pwede po ba mangaral tayo doon sa tribo ko? Alam po ba nyo, after 6 months, nakapagtayo po sila ng church. Kasama po niya yung military, yung colonel, na nasira niya sa aeroplano. Tapos, pinag-resign siya uli ng God. Hello? Yung pala ang purpose ng God. Nakapagtayo ng church at nakapaglagay ng pastor doon sa lugar na yon. At ang lang naging pastor doon, yung colonel. Hello! Huwag kayong matakot. Punta kayo ng Africa. O saan yung boss gusto pumunta? Sa Iran. Wala problema. Hello? May mission tayo. Alagad ka. Saan ka napunta? Ngayon, nasa office ka. Ako po ay madalas nag-report sa office po, sa mga mining company. Minsan meron akong pinuntang mining company. Nakita ko dyan, may Bible. Nandiyan sa office nila, may Bible. Nasa okay. Nakita ko yung daily bread. Nung araw yan, daily bread, di ba? Sikat yan. Kaya kilala mo, Kristiyano to. Di ba? Ngayon, hindi mo na makita eh. Pati Bible, tinatago lahat eh. Pero makita mo sa cellphone, minsan naglalaro lang eh. Pero ano siya, di ba? Huwag natin kahiya ang salita ng Diyos. Alaga tayo ng Panginoon. Maraming paraan. Pero mga kapatid, hindi ko alam kung ano pa maraan nyo ngayon. Kaya nga napakalaga po yan. Ang layo ng gawain ng alagad ng Panginoon ay ang layo ng gawain ng alagad ng Panginoon, Jesucristo, ang bawat mananampalataya. Layon ay gawin. Sorry po. Ang layon ng bawat isa sa atin, layon, pakay, misyon, ng layon ng bawat isa sa atin ay gawing alagad ng Panginoon, Jesucristo, ang bawat mananampalataya. Kaya kung tayo mangangaral sa salita ng Diyos, so gawin po natin. Sa verse, Matthew 28, verse 19 to 20, yun nga po, binasa natin kanina. Sa Gawa, chapter 2, 38, 41 to 42. Ito po, ang sabi dito. Sa verse 38, ito po. Ayan, nandiyan na ba? Verse 38, basahin po natin. Okay, sumagot si Pedro, pagsisihan niyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Verse 41, talong po natin. Kaya't ang mga naniniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Verse 42, tingnan po nyo. Inilaan nila ang kanilang sarili upang matuto o mag-aral ng mga turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain o pagpuputol ng tinapay at manalangin. So, alagad ka ba ng Kristo? Tanong ko ulit. Ano sabi dito? Ang unang iglesia, anong ginagawa? Yung 3,000 na na-convert sa pangalan ni Pedro, 3,000. So, 120 yung una, nagtitipon. Kaya nga, tinutusan ng mga theologian. Unang church, ang unang naging member, 120 plus 3,000. 3,120 katao. Ang mga alagad. So, title, alagad. So, napabautismo. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na maintindihan po natin, wag natin ilayo yung ating isip, puso doon sa salita ng Diyos para ma-check natin ang ating sarili. Huwag tayong makinig doon sa mga tao, yung husay mo, pwede ka maging pastor. Tingnan mo muna yung si Bible. Actually, mahirap po. Ako nireject ko maging pastor. Pero, yung ginagawa ko, ayokong tumigil. Parang hindi ako matigil hindi ako sasama pag may hayo, sasama ako dyan. Hello? Lagi kong ini-engage. Lagi kong ini-involve sa sarili ko. May linisin ba sa kapilya? Sama ako dyan. May prayer meeting ba dyan? Sama ako dyan. May fasting and prayer? Sama ako dyan. May downwards ba? Sama ako dyan. Hello? Alam ni sister Bible, prayer meeting nga namin, 3 oras noon Uwi kami alas 12 ng gabi. Masimula alas 8. Pinapala. Tapos ngayon, di ba? Ngayon, maiksi na lang Minsan 2 hours lang
May kainan yun eh. Okay? Nainip pa yung mga marami, di ba? Pero dito po, yung mga unang iglesia, kaya yung mga alagad, anong ginawa nila? Itinuon nila, inilaan nila ang alang sarili, Bible study. Merong self-Bible study. Merong group Bible study. Hello? Ang tanong ko, sino sa inyo nagbabasa ng Bible? Bigat. Pero alagad tayo ng Panginoon. May power and authority tayo. Opo, totoo yun. Huwag kayong, di pastor, hindi sa akin yan. Huwag mo i-deny ang sarili mo. Mula nung ikaw yung maging Kristiyano, may mission ka, may power and authority ka, alagad ka ng Panginoon. Hello? Bakit masasabi ito? Kasi po nung naging alagad ako ng mga manggagamot, yung sa kultong pananampalataya, buhay ko, binibigay ko. Halos umuwi ako sa bahay ko, unti na lang. Pero hindi ko pinabayaan, tatrabaho din ako sa bahay. Pero minsan magdamag, nandoon ako doon sa grupo namin. Nagpe-pray kami for 3 hours. Ginagawa namin prayer. Nakaluhod. Hello? Kabisado ko dati yung Kaya nga, mga kapatid, maniwala po kayo na totoo po yung sinasabi ng Bible, sinasabi ng Panginoon na kayo ang mga alagad ko at magagawa ninyo kung ano yung inutos ko sa inyo. Maniwala lang kayo. Kaya nga sinabi ito pa ang sinabi ng Biblia, nung Pilipos chapter 2, verse 13. Inano dito ni Pastor Jello, di ba? Kung matatandaan po nyo. O yung mga prayer meeting pala. Madalas ko na sinasabi dito. Pilipos chapter 2, verse 13. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo, sa loob ninyo, upang kayo magnasa at magkaroon ng kakayanan, maisagawa ang kanyang kalooban. Hello? Hindi nyo kaya, pero bibigyan kayo ng pagnanasa. Paano kung kayo magiging masunuring? Magkakaroon kayo ng willingness sa inyong puso, pero hindi ka gagamitin ng Panginoon kung ayaw ka paggamit. Yun po totoo. Hello? Yun po totoo. Kasi pag sinabi ko hindi ako atin, hindi na ako makakatin dito. Ako masusunod. Pero hindi ako alagad ng sarili ko. Hindi ako alagad ng demonyo. Alagad ako ni Kristo. Ay sabi ng Bible, kung saan nandun ang Espiritu ng Diyos, doon ang kanyang mga lingkod. Hello? Wala bang Espiritu ang Bible study? Visitation? Meron dito yung fellowship. Tapos yung pagpuputol-putol ng tinapay. Kaya nga yung pagpuputol-putol ng tinapay, halos ginagawa yan nung unang iglesia. Every meeting. Kaya ko nga po, prepare natin siguro sa anniversary, last anniversary natin, magkaroon tayo ng Lord's Supper. Bilang pagpapasalamat natin sa Diyos. Kasi ang tema nga natin ngayon ay alagad eh. Ang unang alagad araw-araw nga nagpuputol sila ng tinapay sa bahay-bahay nila. Basahin niyo ang gawa. Okay, napakahalaga po yun. Inilaan nila ang kanilang sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Sasama sa panalangin. Kaya mga kapatid, sikapin po natin na makasunod bilang alagad. At hindi ko po kayo sinusumbatan kasi marami po tayo talagang mga komplikadong mga schedule. Pero mga kapatid, hindi po matatapos ang 1 year na hindi po tayo makakaisa. Kasi may pagkakataon naman talagang libre tayo. Tama? At kung hindi man tayo makakasama, mayroong paraan. Maraming paraan. Actually, kaya nga sabi ko, walang alibay sa harapan ng Diyos. Wala tayong masasabing, ito ang dapat, ito ang tama. Hindi po. At hindi mo sasabing lahat ng ginawa mo tama na okay na to. Hindi po. Kahit ang masasabi ko, marami pa rin akong pagkukulang. Pero masasabi ko sa mga kapatid, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Kasi po, ito po ang panahon ng malaking labanan. Kasi last day na po ngayon. Marami pong madadaya. Nakasulat sa Bible yan. Even the elect ay madadaya. Marami pong madadaya. Akala ng iba na nag-a-assume na lang. Sige, atin ka na lang natin yan. Huwag ka na mangaral. Hindi po. Sikapin natin kung ano yung pinagawa ng Panginoon. Ano talaga ang ating katungkulan. Opo. Yung responsibilidad ng bawat mananampalataya. At panahuli, baptize with water. Ang tunay na alagad ng Kristo ay baptized with water.
nabautismohan sa tubig. Matthew 28 verse 19, na pagbabautismo ay bahagi ng pangako na pagtalikod sa mga kasalanan, pagwawaksi ng mga kasalibutang bagay at pagwaksi sa dating pagkatao at pagtatalaga sa sarili sa pagsunod sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, napakahirap po na mag-a-assume po tayo na tayo po'y alagad ni Kristo. Inutos po yon. Bautismo mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ito po'y ginagawa nung unang iglesia. Bawat manampalataya kaagad ay binabautismohan. Bakit hindi ginagawa natin kaagad yon? Kasi po, iba po ang kaisipan ng mga Pilipino. Kapag wabaptize ka, naku, magiging membro na ako, naku, ibang religion to. Kaya nga, napakahalaga, dinelay po natin ang pagbabaptize kasi gusto natin maintindihan. Kahit sa Bible study, kung maaari nga, ayoko yung mga baguhan dito, dadaling sa loob ng kapilya. Maintindihan mo na nila, ba't pupunta ka sa kapilya? Kasi ito'y pagsunod, ito'y pagsamba. Kaya ka narito dahil naintindihan mo na ikaw iligtas na si Jesus Christ ang daan ng katotohanan at ang buhay. Kaya kung hindi mo naintindihan ito mga kapatid, na yung pagbabaptize ng water, ito po'y napakahalaga. Kaya nga po, yung mga tumatayo dito na hindi pa nababaptize, ito po'y pananagutan ng leader para sa kanila. Pinag-usapan namin yan. Patatayuan mo siya kung kahit nandito sa pabaptize, pero pananagutan mo siya sa harapan ng Diyos. Kasi nga po, nadidelay ang ating pagbabaptize. Paano kung kailangan tatayo mo siya? Sino po sa inyo tumatayo dito hindi pa nababaptize, pero may kailangan? Kasi po, pagsunod ito, inuutos ito ng Diyos. Pero hindi ka maliligtas dahil sa baptismo. Hello? Pero inutos siya ng Diyos bilang alagad. Kung alagad ka ng Panginoon, kaya mahirap mangaral na hindi ka pa nababaptize ng Holy Spirit, ng water. Romans 6:4, sabi nga doon, sa makatuwid, tayo'y namatay na at inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Kaya mga kapatid, maraming na bautismo, hindi man nagpatuloy sa Panginoon. Balik ulit sa dating buhay, akala ba nila ligtas sila? Hindi po. Ang bautismo ay isa pong tipan. Pangangako na hindi na ako mamumuhay ng dati kong pagkabuhay. Dati kong pagkatao, hindi ko pamumuhay. Hello? Kaya mga kapatid, dito po ang katotohanan. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Minsan po, nagmamadali tayo. Minsan, hindi ko po maintindihan kung iniintindi natin. Ano po sinasabi ni Lord sa atin? Minsan, marami tayong hinihingi, marami tayong pangangailangan, pero minsan hindi natin matanggap. Alam nyo, makakasagot niyan? Ang Diyos. Salita ng Diyos. Checkin mo. Malapit na matapos ang panahon. Maniwala po kayo. Ngayon po may bagyo ngayon sa Pilipinas. Nasa Bisaya po ngayon. Nakapasok na ngayon sa atin. Ang dami pong mga bagay na mangyayari ngayon. Tandaan po nyo. Maraming mangyayari ngayon para gisingin ang mga Pilipino. Hindi lang po mananampalataya. Pero kung tayong dapat inaasahan ng Diyos, nasasalo doon sa nagtatanong, ano ang dapat namin gawin? Para kami ay pagpalain ng Diyos. Kung tayo ngayon, na nauna na, hindi marunong mangaral, paano po? Yung mga tao na nahihirapan, na inaasahan ng Diyos na tayo makakatulong, pero tayo punong-puno ng problema. Pero mga kapatid, ulitin ko, hindi ka hanapan ng Diyos na hindi mo kaya. Pero, sa tagal na ng panahon, nabubuhay tayo bilang Kristiyano. Sa tagal ng panahon, ito po, luma-luma na Bible ko. At least na luma dahil ginagamit ko. Hindi na luma dahil nasa taguan lang. Ito, basag-basag na yan. Dahil may Bible dito. Marami din ako information ako dito about sa Israel, about sa Bible. Hindi ko itinatatuwa.
Pero napakarumi na dapat isumpa ng bawat isang manampalataya ang nakarito sa gadget. Nasa huling panahon na po tayo. Ito gagamitin ng demonyo upang hindi tayo matuon dito. At bihira na ngayon nagdadala ng Bible. Bakit po? Kanino kang alagad? Dahil ang unang alagad ay nilaang ka ng sarili sa pag-aaral, pagtuturo ng mga apostol. Ay saan ang mga apostol? Ay dito na po yung sinulat nila sa Bagong Tipan. Kaya mga kapatid, ito po yung panahon. Hindi po ako nagmamapuri, pero ako po may tungkulin para sa inyo. Kaya tandaan nyo, hindi po ako bibigay para kayo ipanalangin. Papanalangin ko po kayo lagi. Yung mga mahal ko sa buhay, pinapanalangin ko yan. Lahat po kayo, sinasama ko sa aking panalangin. Bakit po? Kasi yung po yung tungkulin ibinigay sa akin ng Panginoon. Kayo po, anong tungkulin na ibinigay sa inyo ng Panginoon? Para sa akin. Kaya kahit si Apostol Paulo humingi ng panalangin. Kaya sabi ko sa inyo, panalangin niyo ako. Ngayon po, anniversary po natin. Ihiling ko po sa inyo. At baba ko po ito sa lahat. First week of November, tatawag po ako ng fasting and prayer. Kahit 1 meal, ginawa ko po ito na itong nakaraan, 1 week. Nagtawag po ako. For 1 week, nag-fasting po ako para sa ating bansa. Para sa church. Ngayon po, tatawag uli ako para sa inyo, kung kayo po, para po yung pong makasama po kayo, para po yung ating tema, hindi po ito parang nakasulat lang o nasabi lang o pinag-aaralan dito o for 6 months ipapangaral dito, hindi po. Panalangin po natin na ito po yung malakaran po natin. Magpuspos tayo ng Holy Spirit. Tulungan tayo ng Panginoon makalaya sa gapos ng katamaran, pagwawalang bahala. Yung pong pleasant spirit, okay na to. Bati naman ako eh. Pwede na to. May ministry naman ako eh. Tumutugtog naman ako eh. Naggaan naman ako, tuturo naman ako sa kapilya eh. Hindi po sapat yun para maligtas ang marami. At hindi po lalago ang church dahil ang inutos ng Panginoon mag-go tayo. Hindi lalapit ang kaluluwa para dito sa atin. Maliban na lang gawin niya ng Diyos. Ginawa yan ng Diyos sa unang iglesia. Ang unang iglesia ay masaya, nagpupuri sa Diyos. Lagi sila nagkakainan, masaya, mabuti, malinis ang kalooban, at araw-araw idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang maliligtas. Sana ganun tayo. Nandito tayo ngayon, hindi nagmamadaling iba. Oh, haba na ng pastor. Haba na naman. Hello! Yan ang sinasabi ng demonyo. Hello? Pinag-usapan nga namin yan, mga pastor. Iba na ang church ngayon. Kaya panalangin po natin. Kasama po. Pag sinabing church, kasama po ako dyan. Anong nangyayari sa inyo? Damay po ako. Hindi po ako nagmamapuri. Sinasabi ko lang sa inyo, alagad tayo ni Kristo. Mayroon pong mission na binibigay sa atin ng Panginoon. May task na dapat natin gawin. Huwag lang sanang dumating na tayo kuhanin ni Lord na hindi natin nagawa. At huwag sanang dumating ng kuhanin tayo ni Lord na isama sa kamag-anak mo, hindi mo na ipag-pray at hindi mo nabigyan ng pagkakataong masira ng salita ng Diyos. Nakakatakot. Dahil totoo ang salita ng Diyos. Kung ito'y salita lang ng Diyos na yung impyerno, okay lang. Kung tao lang nagsabi may impyerno, pero sabi ng Diyos, magangalit ang kanilang ngipin at doon sila itatangis araw at gabi. Imagine it po nyo. Tapos sa langit, mamamahinga siya forever. Imagine nyo. Binabarahan niya ng demonyo ng mamaya may lakad kayo. Maganda yung napanood mo kagabi, di ba? Huwag mo pakinggan yan. Basta yung gusto mo, gawin mo. Yung masaya sa'yo, gawin mo. Yan ang mga bulong ng demonyo.
tayo po ay yumuko. Hallelujah. Alam po ba niyo, merong pangungusap ang Panginoon. Buksan lang natin ang ating mga puso. Marami magagawa mo para sa gawain ng Panginoon. Sa iyong buhay, hallelujah. Oh Lord Jesus, oh God, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ay dakilang pangalan mo, God. Oh Lord Jesus, oh God, hallelujah. Purihin ka po, oh Diyos. Purihin ay dakilang pangalan. Kung meron po sa atin nag-aalinlangan hanggang ngayon, nagmamatigas, hindi po natin matanggap ang katotohanan sa ito ng Diyos. Mag-repent po tayo. Repent. Magsisi po tayo. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Hindi po nagbibiro ang Diyos. May tinakda na siya panahon. Buksan natin ang puso at kaisipan natin. May ginagawa siya ngayon sa ating bansa. Hallelujah. Sa ating mundo. Hallelujah. Hinahanda niya ang kanyang mga alagad. Hinahanda niya ang kanyang mga anak. Hallelujah. Kaya po, mga kapatid, napakahalaga po. Ilapit natin ang ating sarili. Sige po, bago tayo manalangin, panalangin ko po kayo. Ilapit po natin ang ating sarili. Sa iyong kinatatayuan ngayon, ikaw nakakaalam. Anong paglilingkod ang ginagawa mo? Pagsunod mo bilang alagad ni Kristo. Hallelujah. Ikaw lang nakakaalam niya at ang Diyos, ang Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sige po. Ilapit natin ang ating sarili. Hallelujah. Purihin ka po, O Diyos. Ilalapit ko sa iyo ang aking sarili. Hallelujah. Ama, patawarin mo po ako, Panginoon. Linisin mo ako ng baldugo ng aking Panginoon Jesus. Tulungan mo po ako na maging magawa ko ang pagiging alagad mo, O Diyos. Tulad ng pagkatawag mo sa akin. Hallelujah. Sa mga baguhan, magpatuloy po kayo. Hindi po kayo nagkamali ng narinig ang inaasahan ng Diyos sa atin ng pagtanggap natin sa Kanya ay maging alagad tayo niya. Maglingkod, sumamba sa Kanya. At hindi ka magsisisi dahil siya'y buhay. Hallelujah. Panginoon, tuning o Diyos, salamat po. Dalayan ko po ang bawat isa ay kausapin mo. Dalayan ko po, Ama, na buksan mo ang bawat isa na meron kang ginagawa, Panginoon, sa iglesyang ito. Sa buhay ng bawat isa. Sa aming bansa, Panginoon. Sa aming mundo. Kung papaano, Diyos, lahat na nakasulat sa iyong salita, ang mga propesiya ay ginaganap mo na, Panginoon, ngayon. Sa takdang panahon na itinalaga mo. At ngayon, O Diyos, Lord, ano po yung mga pupukaw, umaagaw po sa puso ng bawat isa. Dalayan ko po ang mapalayain mo. Bayaan mo, Diyos, na yung unang pag-ibig po namin sa iyo, yung katapatan, yung pagmamahal sa iyo ay manatili po at manumbalik sa aming mga puso. Sa mga baguhan, patatagin mo ang kanilang kaisipan at ang kanilang puso, ang kanilang buhay, O Diyos. Na ikaw, O Diyos, ay hindi lalayo sa kanila, pangangalagaan mo sila, at patuloy tuturuan mo sila. Bigyan mo sila ng mata at tenga spiritual na nakikinig at nakikita ang kagandahan mo, O Diyos, ang gandahan ng iyong salita. Gayun din po sa mga datihan, O Diyos. Lord, patawarin mo po ang bawat isa. Tulungan mo, Panginoon, Lord, makabawi po kami na kami ay makabangon spiritually. Sa spiritual na buhay,
sa pamamagitan ng iyong salita. Nang iyong salita ay patuloy naming buhayin sa aming mga puso. At sikapin po ng bawat isa sa amin na ito'y may pamuhay bilang iyong alagad, O Diyos. Ama, maraming salamat po. At dalayan ko po, Ama, lalo sa panahon ito, O Diyos. Lord, marami kaming babakahin pa ayon po sa iyong pahayag sa pamagitan ng iyong mga propeta. Ang dalayan ko po, Ama, ingatan mo ang iyong mga anak. Ang mga tahanang uwian namin, ang mga mahal namin sa buhay, lalo po ngayon ang nangyayari sa iyong bansa, patawarin mo kami. At Lord, yung kapayapaan, O Diyos, ay maranasan po namin. At marami, Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo sa Body of Christ ang manumbalik sa iyo. At marami po ang mga Pilipino ang makakilala sa iyo. Hindi lang po kami dito ay tulungan mo. Pagkus lahat ng iglesia dito sa Malolos, sa Bulacan, sa Luzon, Visayas, Mindanao, God, dumadalangin po kami ng iyong pagpapala. At sa lugar na ito, O Diyos, lahat, Panginoon, ng mga kapatid na narito at nakikinig ng mensaheng ito, tatanggap sa mensaheng ito, O Diyos, dalahin ko po, pagpalain mo po sila. Iangat mo ang kalang buhay espiritual at magamit mo sila, lalo na po ngayon, malapit ka nang dumating. Ama, sa iyo po namin sinusuko ang aking mga buhay, mula po sa akin ang iglesyang ito, maging sa Matimbo, Galilean, Tabang Galilean, Pulilan Galilean, O Diyos, sakupin mo po kami at tulungan. Ikaw po ang magpala sa amin. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng ito. Maging sa mga pinansyal at material na bagay, maging sa trabaho, sa kalusugan, Lord, napakarami ang may sakit ngayon, maging aking mahal sa buhay. Pagalingin mo po kami, Panginoon. Sa iyong kamay ko siya pinagkakatiwala. Kaya hindi po ang mga kapatid, Panginoon, na wala ngayon na iba may karamdaman. Mag-espiritual na karamdaman, Lord, palayain mo, pagalingin mo ang bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. God bless you.